Yung tipo ang Gina Giga sa lechon, tapos gustong gusto mo naman yung lechon sauce nila, kaya lang hindi ka marunong gumawa. Dito sa video na to, tuturo ko sa iyo kung paano gumawa ng lechon sauce. Hey, what's up guys, mga kaibigan, welcome sa Cook and Taste. Luto tayo ng paborito ng lahat, lechon manok. Mayroon tayo ditong toyo, 3/4 cup lang na toyo ang gagamitin natin. Tapos kalamansi juice, mga 10 pirasong kalamansi lang. Lagyan din natin ng asukal na pula. 1 kutsara lang siguro, pwede na. Maglalagay na rin tayo ng paminta. Nakadepende na sa iyo kung gaano kadami yung pamintang ilalagay mo. Pero pwede namang kalahating kutsarita lang. Lagyan din natin ng pampasarap. Alam nyo na kung ano yung pampasarap na yan. Hindi ko na babanggitin. At syempre, hindi mawawala dyan yung ating 1,000 pirasong asin. Hindi, joke lang. Mga 1 kutsarang asin lang. Tapos, haluin mo lang na haluin yan hanggang sa malusaw lahat ng mga ingredients na nilagay mo. Pero kung hindi mo na malusaw-lusaw, wala naman problema, okay na yan. At kapag nahalo mo na nga, pwede na tayong magtimpla dito sa ating isang buong manok. 1.2 kilo yung ating manok. At yan nga ang ating gagamitin bilang pang-marinade sa ating manok. Siguraduhin lang natin na malagyan lahat ng parte ng manok nitong ating ginawang panimpla. At syempre, may nakikita tayong mga buo-buo. Ang gagawin natin dyan ay imamasas natin dyan sa manok para mas kumapit pa. Yung mga pampalasa dyan sa ating isang buong manok. Basta malaga, mairab mo lang dyan yung mga panimpla, tapos ay imamarinate natin yan siguro mga 1 oras, pwede na yan. Tapos naglagay lang ako ng 1 buong sibuyas na pula. At syempre, hindi mawawala dyan yung atay ng manok. Ito yung gagawin nating sarsa. Palihihiwain lang natin yan. Ang nakikita nyo, ganyan lang kalaki yung aking pagkakahiwa. Kasi nga, pagka niluto natin yan, mas madali siyang maluto. Kasi nga, pagka malaki, minsan may dugo-dugo pa sa loob, akala natin luto na. Bali, magpapainit lang ako ng aking kawali at lalagyan ko na nga ng konting mantika, and then igigisa na nga natin itong ating mga bawang. At habang nagigisa naman tayo, gusto ko lang pong pasalamatan si Ate Ine Villapuerte. Palagay ko kamag-anak ko po kayo. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa ating mga video. Salamat din po kay Malu Bartolome ng Sacramento, California. At after nga nating magisa yung bawang, nilagay na nga natin yung ating sibuyas na pula. Siyempre, sinunod na rin natin yung ating mga hiniwang atay. At pagkatapos ay tinimplahan ko nga lang din ang pamintang durog. Hintayin lang natin itong mag-golden brown, at pagka ganito na lang itsura, ita-transfer natin sa isang lalagyan. Na-transfer ko na sa lalagyan at nilagyan ko nga ng 1 basong tubig. Tapos gagamit ako dito ng hand blender. Kung wala kayo nito, food processor na lang para mas okay. O kung wala naman kayong food processor, blender na lang din. Basta mahalaga, mapino nyo lang. Bago nga pala tayo magpatuloy, isasalang ko muna yung manok. Baka mamaya luto na yung sarsa natin, hindi pa naluluto yung manok. At heto na nga yung ating giniling na atay. Dito nga, inilagay ko na sa isang kawali. At lalagyan natin ng 2 kutsarang asukal. At lalagyan natin ng pampalasa, syempre. Liquid seasoning, at lalagyan din natin ng pampalasa pa ulit para mas masarap. Lagyan natin ng mga 1,500 pamintang durog, at syempre haluin natin yan para matunaw yung ating mga nilagay. Haluin mo nga lang ng haluin hanggang sa kumulo-kulo na nga, at pag nakita mo nga na kumukulo-kulo na, oras na para lagyan natin ng suka. So pag kumukulo na nga, pwede mo nang haluin, at pwede na nga natin lagyan niya ng pampalapot pagka kumukulo na. Sa pampalapot naman, pwede kang gumamit ng cornstarch, pwede ka rin gumamit ng glutinous rice flour. Tunawin mo lang sa konting tubig para nga madali siyang ilagay at hindi siya magbuo-buo. Tapos check mo yung consistency kung ganito na itsura niya. Pagka ganito na itsura niya, ayan, pwede na yan. It's time para hanguin na natin yung manok. So medyo hilaw pa after ng mga 30 minutes, kaya another 30 minutes pa ulit. At pag after 30 minutes na, ganito na ang itsura ng ating manok. Talaga naman pulang-pula ang ating pagkakaluto. At ayan na nga, titikman na natin. Bubuksan na natin yung ating manok. At nagkamali pa nga ng bukas dito sa ating manok. At ginupit ko na nga lang yung mismong hita niya gamit ang aking gunting. At syempre, para naman masarap ang laban, kailangan matikman natin yan. Kaya naman hindi ako papayag na hindi ko makagat yung unang kagat dyan. At ayan, kitang-kita natin, naluto talaga yung manok. At ito na nga, the moment of truth. Naku po naman, napakasarap talaga at napakainit din, in fairness. Panalong panalo yung ginawa nating sarsa. Kaya naman i-share mo na kung nakarating ka sa part ng video na ito para naman masaya, di ba? I love you all!